Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako po si Merlene, 29 years old at matagal-tagal na rin po akong tagapakinig ninyo. Simula pa nung estudyante pa lamang ako ay mahilig na akong makinig sa mga kwento sa radyo, maging sa online. Lalo na yung mga kwentong pag-ibig at mga kwentong may kakaibang twist. Noon sa tricycle lang ako nakikinig sa inyo pag uwi galing sa eskwela. Pero nitong mga huling taon ay mas naging madali na dahil sa napapanood ko na rin po kayo sa YouTube. Nadiskubre ko po ang channel ninyo habang naghahanap ako ng pampatulog na kwento. Isang gabi, simula noon ay nahook na nga po ako. At ngayon, ako na pala ang magsusulat. Kwento ko po ito, Papa Dudut, isang bahagi ng buhay ko na kahit na anong pilit kong kalimutan ay hindi ko talaga magawa. Gusto ko sanang i-share sa inyo hindi para manakot, kundi para mailabas ko na rin ang lahat. Kasi hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin yung bigat sa dibdib ko. Nagsimula ang lahat nung elementary pa lamang kami. Kami ni Pia at Sonia ay matagal nang magkakaibigan. Pero ang pinakauna kong naging kaibigan talaga ay si Pia. Magkapit-bahay kasi kami at simula pa lamang ng kindergarten. Magkasama na kami sa paglalakad papunta ng eskwelahan. Sabay din sa pagkain ng merienda at sabay umuuwi. Magkatabi rin kami ng upuan sa classroom. Si Sonia naman ay lumipat lang sa school namin noong grade 4. Tahimik siya, maputla at medyo luma ang uniform. Hindi namin alam kung saan siya galing. Basta ang sabi ng teacher ay bagong lipat lamang sila sa barangay, sa may bandang kanto, yung part ng baryo na medyo masukal pa noon. Naalala ko na walang gustong tumabi sa kanya noon. May mga bata pa nga na nambubuli sa kanya. Tinatawag siyang dugyot o kaya ay kulang sa pansin. Minsan habang papasok kami sa classroom ay nakita namin na may nagkakalat ng gamit niya. Nakasabog sa sahig yung lapis, papel at lunchbox. Umupo lang siya sa sulok habang pinagtatawanan ng iba, Papa Dudut. "Uy, tama na yan," sigaw ni Pia habang sinisiko yung isang batang lalaki. Ako naman ay pinulot ko ang mga gamit ni Sonia. "Huwag mo na silang pansinin," ang sabi ko sabay abot ng lunchbox niya. Napansin ko pa na bahagya siyang nanginginig at hindi ko alam kung dahil ba sa galit ito o sa takot. Nung araw na yun ay kumain kami ni Pia sa gilid ng hallway kasama si Sonia. Tahimik pa rin siya. Pero may kaunting ngiti na sa kanyang labi. Simula noon ay lagi na siyang nakasunod sa amin. Sa umpisa ay hindi kami sanay kasi sanay kaming dalawa lamang ni Pia. Pero si Sonia parang sanay na sanay maghintay. Wala siyang reklamo, tahimik lamang siya pero palagi siyang nandun. Mabilis kaming naging close at dahil mahilig akong mag-aral. Ako na rin ang nagtuturo sa kanila kapag may test. "Ano ulit yung steps ng multiplication?" tanong ni Pia habang kumakain kami ng turon. "Ganito lang yun. Ita-times mo muna yung number sa itaas sa isa sa baba. Tapos i-add," paliwanag ko. Sabay sulat sa notebook ko para ipakita sa kanila, Papa Dudut. Seryosong nakikinig si Sonia habang si Pia ay pilit pa rin sinisingit ang pagkain. Pero kahit gano'n ay nakikinig naman sila. Laging ganyan. Assignment nila ako gumagawa pero hindi ako nagreklamo kasi para na rin silang mga kapatid sa akin.
Tuwing hapon tatambay kami sa bakanting lote sa tabi ng bahay ni Sonia. Doon kasi may malaking puno ng bayabas at palaging mahangin. Luma na yung bahay nila, parang gawa sa kahoy na madali nang masira. Pero hindi kami doon tumatambay. Sa gilid lang kung saan ay may sementadong upuan at may mga tuyong damo. Madalas naming pag-usapan kung saan kami mag-aaral sa high school, kung sinong crush namin sa klase at kung ano ang gusto naming trabaho sa aming paglaki. Ako gusto kong maging teacher. Si Pia nurse daw para raw makapag-abroad. Si Sonia tahimik lang. Tuwing tinatanong namin siya, ang laging sagot niya ay bahala na. Masyado pa raw kasing maaga para isipin at pag-usapan yon. Simula noong naging matibay na ang samahan naming tatlo ni Pia at Sonia, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Palagi kami magkakasama sa school at tuwing uwian pati sa weekends. Pero ang pinaka-paborito naming lugar na tambayan ay ang bahay ni Pia. Sa aming tatlo ay si Pia talaga ang may may kaya sa buhay. Yung tatay niya ay nagtatrabaho sa munisipyo at may maliit na negosyo sa gilid. Samantalang ang nanay niya, si Tita Arlene, ay full-time na housewife. Malinis at maliwalas ang bahay nila. May maliit na garden sa harapan, may sariling kwarto si Pia at palaging maayos ang hapagkainan nila. Isa pa, ang sarap magluto ni Tita Arlene. Madalas pagkatapos ng klase ay dumidiretso kami sa kanila. Hindi man kami magpaalam, may alam na ng nanay ni Pia na darating kami. Madalas ay nakahain na agad ang merienda at minsan ay pansit, minsan ay ginataan. O di kaya ay paborito naming turon. Minsan pa nga ay may spaghetti kahit na walang okasyon. Lagi niyang sinasabing para kayong mga anak ko na rin, sabay ngiti. Ang saya-saya ko tuwing nandun kami. Parang sandali lang ang lahat. Parang wala kaming iniintinding problema. May mga gabing doon na kami inaabot ng takip silim. Nanonood kami ng TV, nagsusulatan sa notebook ng jokes o kaya gumagawa ng assignment sabay-sabay. Ako yung lagi may dala ng papel at lapis. Si Sonia ay tahimik lang palagi pero makikita mong aliw na aliw sa mga kwentuhan namin. Si Pia naman ay laging may pabida moment, mahilig siyang magpatawa at kumanta. Kahit na wala sa tono, pero lahat ng yon ay nagdadala ng saya sa grupo. Pero dumating yung panahon na nagbago ang sigla ko. Noong grade 6 na kami ay biglang nagkasakit ang lola ko. Siya yung kasama namin sa bahay kasi si mama ay madalas na nasa palengke at si papa ay nagtatrabaho bilang karpentero sa malalayong lugar. Si lola ang lagi kong kasama sa umaga. Siya yung gumigising nga sa akin eh. Naghahanda ng almusal at sumasabay sa aking magdasal bago pumasok. Isang araw, pag uwi ko galing sa school ay nadatnang ko siyang nakahiga lamang sa papag. Pawisan at ang init ng katawan. Tinawag ko kaagad si mama, kinaumagahan ay dinala siya sa health center at sinabi ng nurse na baka may iniindang mas malala pa ito. Kaya kinailangan siyang ipa-confine sa ospital. Simula noon ay hindi na naging maayos ang araw-araw ko. Umaga pa lamang ay may kaba na ako. Pag-uwi ko ng hapon, agad akong nagtatanong kay mama kung kumusta si lola. May mga araw na okay raw, pero mas madalas ay medyo mahina pa rin. Nagpatuloy ang ganito ng halos 2 linggo. Dumalang ang bonding namin nila Pia at Sonia. Hindi na ako masyadong lumalabas ng bahay. Hindi ko rin magawang mag-focus sa school at maraming gabi na hindi ako makatulog. Naiiyak na lamang ako sa gilid ng kama, tahimik lang, takot na baka mawala si lola. Isang gabi biglang bumukas ang pinto ng kwarto namin ni mama. Lumapit sa kama ko at marahang umupo sa gilid. "Anak," ang sabi niya sa mahinang boses. "Wala na si lola mo." Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko noon. Hindi ako agad naka-react. Tinitigan ko lamang si mama at naghihintay na sana'y bigla siyang tumawad sabihing biro lang, pero wala. Niyakap niya ako mahigpit at doon ay bumagsak ang lahat, Papa Dudut. Napahagulhol na ako. Hinayaan ko nang lumabas ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong umiyak.
Ang alam ko lang ay parang may malaking parte ng buhay ko ang nawala. Hindi ko na makikitang ngumiti si Lola. Hindi na niya ako mapagluluto ng paborito kong lugaw tuwing may sakit ako. Hindi ko na maririnig yung malambing niyang, "Anak, kumain ka na." Wala na siya. Buro, libing, dasal, mga bulaklak, lahat yon ay dumaan na parang panaginip. Maraming tao, maraming kamag-anak, pero pakiramdam ko, mag-isa lamang ako. Hindi ko alam kung paano ako babalik sa normal. Pagbalik ko sa school, halos hindi ako makausap. Nakaupo lamang ako sa upuan, nakatingin sa harapan pero walang naiintindihan sa sinasabi ng guro. Napansin niyo ni Pia, sa uwian ay sabay pa rin kaming naglakad pero wala akong ganang makipagkwentuhan. "Ayos ka lang ba?" tanong niya. Tumango lamang ako pero alam kong hindi ako ayos. Kinabukasan pag-uwi ko ay nadatnang kong nasa bahay namin sina Pia at Sonia. May dalang pansit si Pia at Sonia naman ay may dalang candy at juice. Umupo sila sa harapan at sabay nagsalita. "Ayaw namin na makita kang ganyan," sabi ni Pia. "Alam namin na hindi madali pero andito kami." Tahimik lang si Sonia pero inabot niya ang kamay ko. Hinawakan niya yon at marahan lang. "Hindi mo kailangang suluhin ang lahat ng sakit ha," dagdag pa ni Pia. "Kahit na anong oras, kahit kailan ay pwede mong sabihin ang lahat sa amin." Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Papa Dudut. Umiyak na ako. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na ako mag-isa. Naroon ang dalawang kaibigan ko. Tahimik na nakaupo sa tabi ko. Hindi nagsasalita ng kung ano-ano, basta nandun lang sila. Sapat na yon para maramdaman ko na may kasama pa rin po ako. Mula noon ay unti-unti akong nakabangon at hindi pa rin ganon kadali at may mga araw pa rin na iniisip ko si Lola. Pero malaking tulong na nandyan sina Pia at Sonia, sila yung nagsilbing sandalan ko noong panahong ako na mismo ang gustong bumigay. Mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa, Papa Dudut. Bumalik kami sa routine, tambay sa bahay ni Pia, kwentuhan, assignment, tawanan, pero sa likod ng mga ngiti ko ay may bakas pa rin ang kalungkutan. At hindi ko alam noon na may mas mabigat pa pala kaming pagdadaanan. Matapos ang libing ni Lola ay naging tahimik ang mga sumunod na linggo sa buhay ko. Pero kahit paunti-unti ay natutunan kong huminga ulit ng normal. Naramdaman ko na kahit masakit pa rin ay kaya ko nang pumasok sa klase at unti-unting bumalik sa dati. Malaking tulong talaga yung palaging nandun sina Pia at Sonia. Hindi nila ako iniwanan. At dahil doon ay naging mas determinado akong ayusin ang sarili ko. Nag-focus ako sa pag-aaral, grade 6 na kami noon. At alam kong kailangan ko ng paghandaan ang high school. Hindi ako pwedeng manatiling malungkot habang ang lahat ay umaabante na. Nagpatuloy ako sa paggawa ng assignment, hindi lang para sa sarili ko kundi para na rin kina Pia at Sonia. Hindi pa rin kasi talaga sila sanay na mag-review. Pero habang unti-unting gumagaan na ang pakiramdam ko ay napansin ko na may kakaiba kay Sonia. Hindi ko agad binigyan ng pansin, pero habang tumatagal ay hindi na pwedeng palampasin. Sa umpisa ay napansin ko lang na mas madalas siyang tahimik. Nabawasan ang malalaking ngiti niya sa tuwing magkakasama kami. Kung noon ay sumasabay pa siya sa mga kwentuhan ni Pia kahit konti, ngayon ay halos hindi mo na siya marinig magsalita pa. Laging tulala at may mga pagkakataon pang hindi siya sumasagot kapag tinatanong namin. "May problema ka ba?" Minsang tanong ni Pia sa kanya. Umiling lamang siya. "Sure ka?" dagdag ko. Tumango siya pero hindi kami kumbinsido. Isang araw ay dumating ako sa school ng mas maaga. Maliwalas pa ang paligid, tahimik pa ang hallway at hindi pa rin bukas ang ilaw sa classroom. Sa isip ko ay mauna na akong mag-review sa quiz namin sa math. Binuksan ko ang pinto ng classroom namin at bahagyang natigilan. Si Sonia pa lang ang nandun. Nakaupo siya sa upuan niya sa dulong bahagi ng classroom. Nakatilikod siya sa akin pero alam kong siya yon. Kilala ko ang postura niya kahit saan. Nilapitan ko siya at may ngiti pa sa labi ko.
"Uy, ang aga mo ngayon ha." Bati ko. Hindi siya gumalaw. Napatingin ako sa direksyon ng tingin niya at nakatingin siya sa sulok ng classroom. Yung banda sa likod na pintuan ng stock room kung saan ay nakaipit ang mga lumang silya at walis tingting. "Sonia," ulit ko. Mas mahinang boses. Hindi pa rin siya sumagot. Kaya nilapit ko ang sarili ko. Tumabi ako sa kanya. "Sonia, anong tinitingnan mo?" Tanong ko. Bahagyan niyang nilingon ang mukha niya sa akin sa kamarahang sumagot. "Hindi mo ba nakikita?" Napakunot ang noo ko. "Ang ano?" "Yung itim na bata," sagot niya. Napalingon ulit ako agad sa direksyon na tinuturo ng mga mata niya. "Wala naman ako nakikita." "Saan?" Tanong ko pa. "Doon sa sulok," sagot niya. Mahina ang boses. Nakatayo lang siya dyan. Wala akong nakita pero kinilabutan ako. Hindi ko maipaliwanag pero bigla akong naramdaman na parang ang lamig-lamig sa loob ng classroom. Hindi ko alam kung dahil ba maaga pa at wala pang ibang tao dahil sa sinabi ni Sonia. "Wala naman akong nakikita," ulit ko. Halos pabulong. Pagbalik ng tingin ko sa kanya ay nagulat ako. Nakatingin na siya sa akin. Diretsyong tingin, malalim at para bang may gustong sabihin pero hindi niya masabi ng buo. May sinasabi siya ng paulit-ulit. Sabi niya, nagtagal muna ako sa pagtitig sa kanya bago ko naitanong. "Ano raw yun?" Ang sabi niya, malapit na raw akong mamatay. Hindi ako agad nakakilos, Papa Dudut. Para bang natunaw lahat ng lakas sa katawan ko. Nanigas lahat ako sa pagkakaupo, hindi makapaniwala sa mga sinabi niya. Hinintay kong biglang tumawa si Sonia na sabihing joke lang ang lahat. Pero hindi. Nanatili siyang seryoso at hindi siya kumukurap. "Sonia," bulong ko. "Ano ba yung sinasabi mo?" Hindi siya sumagot. Bumalik ang tingin niya sa sulok ng classroom. Tumayo ako bigla. Gusto kong umalis sa loob ng classroom pero nanatili ako nakatayo sa gitna. Pilit kong nilalabanan ang kaba, Papa Dudut. Lumingon ako sa pintuan at nagdasal na sana'y may dumating na. Maya-maya lang ay narinig ko na ang yapak ng mga kaklase namin sa hallway. May pumasok. Sumunod pa ang iba at napuno ang classroom ng ingay, tawanan at mga kaluskos ng bag, pagbukas ng notebook at napalunok ako ng laway. Bumalik ang init ng katawan ko pero nanatili pa rin ang kaba. Paglingon ko ulit kay Sonia ay nakaupo na siya ng maayos, nakayuko at nagbubukas ng bag. Parang walang nangyari. Lumapit si Pia. "Uy, okay ka lang?" tanong niya. Tumango ako. "Ba't namumutla ka?" "Wala, siguro gutom lang ako." Hindi ko agad kinuwento kay Pia ang mga nangyari. Hindi ko alam kung paano ko uumpisahan. Pwede namang pinagtripan lamang ako ni Sonia. Pwede ring joke lang yon. Pero sa tono ng boses niya at sa itsura ng mata niya kanina ay alam kong hindi yon biro. Habang nagkaklase, pasulyap-sulyap ako kay Sonia. Tahimik lamang siya buong araw. Wala siyang kaimik-imik kahit tinawag ng teacher para sumagot. Hindi siya umimik. Inakala nga ng teacher namin na nahihilo lamang siya. Kaya naman pinaupo na lamang. Hindi ko maalis sa isipan ko yung sinabi niya. Yung batang itim. Yung sulok ng classroom at lalo yung huling sinabi niya na malapit na raw siyang mamatay. Simula noon ay hindi na ako mapakali, Papa Dudut. Parang gusto ko nang laging kasama si Pia. Hindi ko maipaliwanag pero tuwing naiisip ko si Sonia, parang bumibigat ang dibdib ko. Ayoko ring paniwalaan pero may bahagi sa akin na nagsasabing hindi lang basta pagod o stress ang nararamdaman ni Sonia. Makalipas ang ilang araw, tahimik pa rin po si Sonia, paulit-ulit yung eksenang yon sa isipan ko. Yung pagkakaupo niya sa sulok ng classroom, yung boses niya habang sinasabi na may batang itim daw na nagsasabing mamamatay na siya. Hindi ko maalis sa utak ko yon. Tuwing tatahimik ang paligid, bumabalik ang eksena. Sa bahay, sa jeep,
kahit habang kumakain kami. May kaba, may takot, hindi lang basta lungkot. Minsan habang nasa library kami ni Pia, nag-uusap kami tungkol sa project. Pero sa totoo lang ay hindi ko rin talaga siya maintindihan. Hindi ko na pinansin yung drawings niya. Hindi rin yung mga gamit namin. Napansin ko kasi na kanina pa siyang tulala. Pia, may hinahong kong tanong. Napapansin mo ba yung mga kilos ni Sonia nitong mga huling araw? Napalingon siya sa akin. Ha? May napansin ka bang kakaiba sa kanya? Wala naman, sagot niya. Pilit ng ngiti yon. Ikaw lang yata ang kung anong nakakapansin sa kanya. Hindi ako nag-iimbento, Pia, sagot ko. Naalala mo ba nung pumasok ako sa classroom at siya lang ang nandun? Nakatingin siya sa sulok tapos sinabi niya may bata raw doon na itim. Napatingin si Pia sa akin. Baka naman bata raw na nagsabi sa kanya na mamamatay na siya. Putol ko kaagad sa sasabihin niya. Tahimik si Pia. Binalik niya ang tingin sa papel na hawak niya. Baka pagod lang siya. O kaya baka puyat. Ewan ko, parang may kakaiba talaga sa kanya. Hindi na siya sumagot. Binaling ko rin ang tingin ko sa bintana ng library. Maliwalas ang langit pero parang mabigat ang paligid. Gusto kong malaman kung ako lang ba yung nakakaramdam ng ganito. Gusto kong malaman kung may napapansin din si Pia pero baka ayaw niya lang sabihin. Kinabukasan habang nasa klase kami ay napansin ko si Sonia Papadudut. Nakayuko lamang siya. Lumapit ako ng bahagya. Narinig ko mahina siyang bumubulong. Nandyan na siya. Nandyan na siya. Napatingin ako agad sa kanya. Basa na ang mga mata niya parang natatakot. Sonia? Tanong ko. Nagulat siya at napatingin agad sa akin. Okay ka lang ba? Anong sinasabi mo? Ha? Wala. Wika niya. Anong wala? Narinig ko may sinasabi kang nandyan na siya. Ano yun? Wala. Sagot niya habang pilit na iniiwas ang mata niya. Hindi ko siya pinilit pero sa totoo lang ay tumindig ang mga balahibo ko. Lumipas sa mga araw, isang linggo ring hindi pumasok si Sonia. Unay sabi ng advisor namin ay may lagnat lang daw. Sunod ay inubo raw. Pero noong pangatlong araw ay may nagsabing nakitang isinugod siya sa ospital. Hanggang isang araw habang nag-aayos kami ng upuan ay dumating si Ma'am Rivera kasama si Ma'am Reyes. May hawak silang phone at parehong seryoso ang mukha. Pinatawag kami sa harapan, lahat kami ay tahimik. Class, sabi ni Ma'am Rivera, may malungkot tayong balita. Tumigil ang mundo ko. Alam ko na. Si Sonia wala na siya. Halos mabitawan ko ang hawak kong lapis. Hindi ako agad nakagalaw at si Pia ay napaupo sa upuan niya. Walang imik, napapikit lamang habang pinipigilan ng mga luha. 3 araw siyang nilagnat, kahapon ng gabi kinumbulsyon siya. Hindi na siya nakarecover. Dagdag pa ni Ma'am. Tahimik ang buong klase, may ibang umiiyak, ako ay parang hindi na ako makahinga. Ang bigat sa dibdib at tumingin ako kay Pia, hawak niya ang panyo niya, parang nanginginig ang mga kamay. Pag uwi ko ay hindi ko mapigilan ang sarili kong umiyak at bumalik lahat ng mga sinabi ni Sonia. Bumalik yung boses niya, yung itsura niya habang nakatitig sa sulok ng classroom. Mamamatay daw siya. Sinabi raw ng batang itim. At nangyari nga. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit yon at hindi rin malinaw kung ano talaga ang dahilan ng pagkamatay niya. Pero sa loob-loob ko ay parang hindi lang basta sakit yon, Papa Dudut. Parang may mas malalim na kadahilanan pa. Pagbaba ko pa lamang ng tricycle sa tapat ng bahay ni na Sonia ay agad kong naramdaman ang kakaibang lamig ng hangin. Hindi ito basta malamig lang dahil gabi na ha. Iba. Parang may dumaan sa bato ko na hindi ko maipaliwanag kung hangin lang ba o may ibang bagay. Tahimik lang kaming naglakad ni Pia papunta sa loob. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko habang papalapit kami sa puting tolda ng burol.
Hindi ko pa rin matanggap hanggang ngayon na wala na si Sonia. Paulit-ulit lang sa isipan ko ang sinabi niya noong araw na nakita ko siyang nakatingin sa sulok ng classroom. Malapit na raw akong mamatay. Sa bawat hakbang ko ay parang humihigpit ang pagkakakapit ng tsinelas ko sa semento. Habang papasok kami, may narinig akong mahinang boses sa hangin. Isang pabulong. Pamilyar na pamilyar. Merlin. Napalingon ako pero wala namang ibang tao sa likod ko, kundi ang mga lolo at lola ni Sonia na tahimik na nakaupo. Hindi ko sinabi kay Pia at ayokong matakot siya. Pagpasok namin sa sala ay sumalubong agad sa amin ang amoy ng kandila, sampagita at pagkain. Doon ko lang nakita ang kabaong ni Sonia, bukas, puti ang lining at naroon siya, nakahiga, maputla at wala nang makulit niyang mga mata. Yung laging nangaasar, laging tumatawa, tahimik na siya. Wala na siyang boses, wala na siyang galaw. Tumulo na lamang bigla ang luha ko at hindi ko alam kung bakit ganon kasakit. Maraming kaibigan pero iba si Sonia sa amin. Pinaglaban namin siya nung binubuli siya at naging matatag siya dahil sa amin at naging buo rin kami dahil sa kanya. Sonia, mahina kong sabi. Mamimiss. Nagulat ako nang bigla akong hawakan ni Pia sa braso ng maigpit. Pia, napatingin ako sa kanya. Hindi siya lumilingon sa kabaong. Nakatingin siya sa sulok ng sala. Doon sa madilim na bahagi kung saan ay natatakpan ng kurtina ang maliit na bintana. Nanginginig ang kamay niya habang nakahawak sa akin at kinabahan ako. Bakit? Tanong ko. Hindi niya sinagot agad. Nanginginig ang labi niya. Hindi mo ba nakikita? Mahina niyang tanong. Ang alin? May saglit na katahimikan. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko at parang sasabog. Nakatayo siya sa sulok. Itim na bata, pula ang mata. Nanigas ang katawan ko dahil napakapamilyar ng sinabi niya. Napalingon ako sa sulok na tinuturo niya pero wala akong nakita. Wala pero si Pia ay nakatingin pa rin doon, parang ayaw tanggalin ang tingin. Kinabahan ako pero pilit kong inalis sa isipan ko yon. Baka pagod lang kami, baka imahinasyon lang ni Pia. Pia, wala eh. Wala akong nakikita na kahit na ano doon. Mahinahong kong sabi pero hindi siya tumugon. Lalo lang humigpit ang hawak niya sa braso ko. Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan niya. Umalis na tayo, sabi niya. Umalis na tayo, Merlin. Gusto ko sanang tumayo agad pero ayaw ko ring lumabas na takot. Lumingon ako ulit kay Sonia. Maputla pa rin siya sa kabaong niya. Mapayapa pero hindi ko mapigilan ang kabog ng dibdib ko. Parang may nakatingin sa amin mula sa dilim. Sa mga oras na yon ay hindi ko na nakita yung sinasabi ni Pia. Naramdaman ko na ang bigat ng paligid, mabigat sa balikat, malamig sa batok at parang may gumagapang sa likod ko na hindi ko may paliwanag. Lumapit ang mama ni Sonia sa amin at niyakap kami. Umiyak siya at doon ko lang ulit naramdaman ang normal na pakiramdam. Na tao ang katabi ko at hindi kung sino o kung ano. Habang nasa biyahe kami pa uwi, hindi na kami nag-usap pa ni Pia tungkol sa mga nakita niya. Tahimik lamang kaming dalawa pero sa loob ko ay hindi ako mapalagay. Kasi kahit na hindi ko man makita ang itim na bata, naririnig ko ang boses ni Sonia. Pagkatapos ng libing ni Sonia ay hindi ko maintindihan pero may kung anong gumugulo sa akin. Hindi na kasi dumalo sa libing si Pia at wala man lang kahit text o tawag. Akala ko noong una ay baka wala lang siyang pamasahe pero kilala ko si Pia. Hindi siya yung tipong iiwan lang basta si Sonia lalo na ngayong wala na siya. Nagdesisyon akong pumunta sa kanila. Pagbukas ng gate nila ay hindi ko na kailangang tawagin siya. Nandun na agad siya sa may pinto, nakaupo sa hagdan, nakayuko at dahan-dahan ko siyang nilapitan. Pia! Tumingala siya. Doon ko lang napansin ang itsura niya, ang lalim ng mga mata niya. May timang ilalim. Maputla ang balat niya at parang walang buhay ang tingin. Hindi siya ganito dati. Si Pia yung laging magulo
ang buhok pero malakas tumawa. Pero ngayon ay parang ibang tao na yung kaharap ko. Bakit hindi ka nagpunta sa libing? Tanong ko. Mahinahon yon. Umiling lamang siya. Masama kasi ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung totoo yon o may mas mabigat pa siyang dinadala. Naupo ako sa tabi niya saglit, kaming natahimik, hangin lang ang naririnig ko. Tahimik din ang paligid, ni hindi ko marinig ang mga ibon sa mga puno nila sa likod ng bahay. Okay ka lang ba? Tanong ko ulit. Hindi siya sumagot agad. Pero halatang gustong gusto niyang may mapagsabihan siya. Ilang sandali pa ay nagsalita na siya, mahina at pabulong. Yung bata, napakunot no ako. Bata? Anong bata? Yung itim na bata, yung nakita ko sa burol ni Sonia. Kinabahan ako agad. Biglang bumalik sa isipan ko yung takot niya noon habang hawak-hawak ang braso ko sa burol. Hanggang ngayon ay nagpapakita siya dito sa bahay, gabi-gabi. Napatingin ako sa paligid, wala akong nakitang kakaiba pero ramdam ko ang lamig sa bato ko. Yung tipo ng lamig na hindi dala ng hangin kundi ng kaba. Nasa siya ngayon? Tanong ko at halos hindi ko na rin maitaas ang boses ko. Biglang yumuko si Pia. Tumingin siya sa akin at nanginginig ang mga labi. Nasa likod mo. Napako ako sa pagkakaupo at pakiramdam ko ay hindi ako makagalaw. Ang lamig, ang bigat, ang sakit sa batok. Mabagal kong nilingon ang likod ko pero walang bata. Huminga ako ng malalim. Pia, wala. Pero paglingon ko sa kanya, nanlaki ang mga mata ko. Doon sa likuran niya ay nakita ko na rin. Sa wakas ay nakita ko kung ano ang kinakatakutan niya. May nakatayo sa likod ni Pia, bata nga, maliit pero hindi normal. Ang buong balat niya mula ulo hanggang talampakan ay isang itim ng uling. Ni isang hibla ng normal na balat ay wala. Ang buhok niya ay kulot at makapal. Pero hindi kagaya ng sa karaniwang bata, kulay itim din, matapang ang amoy ng usok na sumisingaw sa hangin. Pero ang pinaka nakakatakot ay yung mga mata niya. Mapula. Mapulang mapula. Hindi siya gumagalaw, nakatayo lamang siya doon pero sapat na ang itsura niya para tumayo lahat ng balahibo ko. Napaatras ako kaagad, papadudot. Napatayo at napasigaw. Pia! Napapikit ako. Pero pagdilat ko ay wala na ang bata. Si Pia nakayuko ulit, nanginginig, nangingilid ang luha niya. Tumayo na rin siya pero hindi siya tumingin sa akin. Pumasok siya ng bahay, sinarado ang pinto at hindi na ako muling kinausap pagkatapos noon. Kinabukasan ay hindi siya pumasok hanggang sa lumipas ng 3, 4, 5 araw. Wala pa rin si Pia. Hanggang sa dumating ang balita. Namatay na raw si Pia ng dahil sa pneumonia. Hindi ako nakapunta sa burol niya, Papa Dudut. Hindi dahil wala akong pake o dahil masama ang loob ko. Takot ako. Takot na baka naroon na naman ang batang itim. At kung sa burol pa lang ni Sonia ay sinundan niya si Pia, ay paano kung ako na ang susunod? Hanggang sa graduation ako na lang mag-isa. Umakyat ako ng entablado, hawak ang diploma na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Walang ngiti sa mga labi ko dahil wala na si Sonia at wala na rin si Pia, wala na silang dalawa. Hindi ako ngumiti at hindi ko kaya. Lumingon ako sa audience at hinanap ang dalawang pinaka-importanting kaibigan ko pero wala. Ilang taon na ang lumipas pero hindi ko pa rin mabura sa isipan ko ang nakita ko. Mula sa pagkamatay ni Lola hanggang sa pagkamatay ng mga kaibigan ko. Hanggang ngayon, hindi ko na rin muling pinuntahan ng lugar na yon. Pinili kong lumipat ng lungsod. Pero kahit nasaan ako ay dala-dala ko pa rin ang gabing yon. Yung itsura ng bata, yung lamig, yung takot sa mga mata ni Pia, yung panginginig ng boses niya. Hanggang ngayon, kapag nananaginip ako ay bumabalik ang lahat. At kahit gumising ako sa umaga na may araw na sa labas, nararamdaman ko pa rin kung paano ako tumingin noon sa likod ko. Baka isang araw ay ako na rin ang makita niya. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Merlin.
Napakabigat ng pinagdaanan mo, Merlin. Isa ito sa mga klase ng karanasan na hindi madaling kalimutan, lalo na't kaibigan mo mismo ang nawala ng buhay at nasaksihan mo ang mga bagay na lampas sa normal na pangunawa. Pero gusto kong ipaalala sa iyo na hindi mo kasalanan ang mga nangyari. May mga bagay talaga sa mundo na hindi natin maipaliwanag at minsan ay kailangan nating tanggapin na hindi lahat ay kaya nating kontrolin o mailigtas. Ang pinakamahalaga ngayon ay huwag mong hayaang mabaon ka sa takot. Oo, may iniwang trauma ang mga naranasan mo, pero dapat mo ring tandaan na may mga taong handang makinig at tumulong sa iyo kung kailangan mong maglabas ng saloobin. Hindi mo kailangang tiisin na mag-isa ang bigat ng alaalang yan. Ang takot kapag tinatago ay lumalaki. Pero kapag inamin mo na natatakot ka at hinarap mo ito ay unti-unti itong humihina. Kung sa tingin mo ay kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiyang lumapit sa isang counselor o sa isang espiritual na tagapagpayo. Hindi kahinaan ang humingi ng tulong ha, kundi isang senyales ng tapang at pagnanais na gumaling. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories. Mamaya, puntahan nyo na po yan, ang Kaistorya YouTube channel. Manood din ang Papa Dudut Family YouTube. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories.